Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, finish na, karma na. Aba, nagkagulo na sila. Ayan mga kababayan, BP Sara, gusto na ma-impeach. Ayan mga karibyo natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng dapat sa ayan mga kababayan, kayong mga prosecutor or dyan sa impeachment court, bilis-bilisan nyo naman. Naiinip na si BP Sara, sobrang tagal na. Alam nyo bakit mga kababayan? Bukod sa naiinip si BP Sara, napakalaking pera po ang ginagastos nila dyan sa impeachment na yan. sabihin yan ng bise sa kanyang defense team. Oo. At nakatutok si Tina Bilisan na Pangiliban. yan. Paano mga ka-reaction ang ginagawa po nila kay BP Sara? Hinira. Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin yan ng bise sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Pangiliban. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo Grabe, yung mga akusasyon. Correct, so dapat correct. mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandyan yung speedy administration of justice. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilitis ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng Tapusin na yan, prosekusyon, wala namang yan daw kwentang mismo impeachment ang yan. ginagawa nila. Pero Yung speedy disposition Magbutuhan na lang kayo, no? Ganun rin naman eh, 'di ba? Doon rin naman yan nahantong, magbutuhan na kayo, 'di ba? of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to No, dapat niyong madaliin yan kasi we are, no? Spending, millions of money, people's money. Anong magmadaliin? Madaliin nyo na yan. Sayang yung pera ng bayan dyan eh. to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. ang dapat daw pagsabihan ng bise Kahit ano namang ebidensya dyan kasi at the end of the day, magbubutuhan lang naman yan eh. ay ang mga abogado niya. Madaming mga ano dito, no, mga Anong nangyari dito mga kabayan? Ano bang natabo nga Anong abogado? Ayusin kasi ninyo, wala pa kayong malinaw na mga witnesses. Wala. Kaintindihan na yung dalawa. gani? Ano bang natabo nga Kaintindihan na yung dalawa. ano natabo kay diri kay Kudesa man? Oo nga, nagrekanta. Attorney. Kwan sa kuno daw is a resurrected man. Resurrected. Talaga naman itong si Gutesa. Oh. Nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba, bumaligtad na siya. Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Mhm. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Nako. Kaya pati ako, Nadami dito. oo, parang ibig niya sabihin kasama ako Nadamay doon na. sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Malabo Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Sinungaling na yan. Oo, mga pakialam ko sa Nandadamay pa yan, no? Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Pero ano Eh, baka, ako dyan, baka inisip tinadamay niya. ako. Tinadamay ako. Kasi Correct, dinadamay. alam nila na
Nako. Siyempre, friend, Yeah, dinadamay po mga kababayan kasi alam naman nila, 'di ba? Napaka active no ni Attorney Rowena Guanzon na mag-criticize sa gobyerno, especially kay Martin Romualdez, mga kababayan, at kay President Bongbong Marcos Jr. Kaya dito makikita talaga natin. Ako nga ngayon ko lang nalaman na dinamay pala ito si Attorney Rowena Guanzon. Ang nakita ko lang kasi sa mga sa social media, no, yung mga newsfeed natin. Ang nakita ko lang mga kababayan, parang ipinagtatanggol ni Gutesa si Romualdez, no. Pero ito pala, dinamay din pala itong si Attorney Rowena Guanzon. Aray mo, Gutesa, mas lalong hindi ka paniniwalaan ng taong bayan diyan sa ginagawa mo, di ba? O sana maging medyo sa makatotohanan ka naman, di ba? Magsisinungaling ka na nga lang, talagang sinungaling no? Doon pa talaga sa hindi paniniwalaan ng taong bayan. Nako, bistado kayo. ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya Oo nga. naging visible. Tama, hindi na. Attorney. Correct. Nagtago siya o pinatago siya. Mm-hmm. Sigurado naman, hindi naman si... Ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi Tama. perjury yun. Perjury yun. Diba? Kasi nag-testify na Tama. siya under oath eh. Oo nga, Kung oo nga. nilabit lang niya, edi walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Tama, Nag-testify tama. siya doon. Tama. Kung pinilit lang siya, dapat di ba makikita mo Correct. naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Wow. Kaya, Nagbago yung mukha no? Nagbago yung mukha ni Gutesa. Doon to, baka sa kakaiyak, di ba, namamaga ngayong dito niya di ba? sigurado na maleta siya. Namalita. Na maleta si Gutesa. Ayun. Okay. Pero Natumbok. sa tingin mo rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa mga unang testimonya? Sabi mo mga under oath si Gutesa. So, sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Tama, tama. Correct. Nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Ayun. Yung pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Tama. Yun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung Pero ito lang nakakapagtaka mga kababayan, no? Sabi kasi ng presidente, nung SONA, malapit na no? Malapit na makulong or kasuhan mga kababayan. Parang tila lumalabo yata yung malapit, mga kababayan. Tila lumalayo, yung malapit na drama lang pala yon yung SONA, mga karabin natin, no? Drama lang pala nila yon. may Grabe. nito, na gumalaw nito. Ngayon, itong problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun. Ang problema po kasi mga ka-reaction kay Gutesa, mga ka-reaction. Ito po, ni Gutesa, salaysay Sino ba ang beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Correct. Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may nito, na gumalaw nito. Ngayon, itong problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver Sama-sama na o sila. nag-receive sila, kasabwat sila. Edi inamin nila na kasabwat sila. So, una nilang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung Correct. totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi, yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila Correct. sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso
na kickbackan. Mhm. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung apat, meron pang ilan pa ba yon? 5 minus 18? O di may 13 pa. Oo. O may 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila Walang lusot na eh. nag-deliver sila. Although Ayun, hindi sila nakakalusot. sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-maliit ang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa port. Wala pa rin lusot yan, mga kaubayan, no? Kahit yung apat na yan, plus si Gutesa, di ba? Wala pa rin lusot yan, no? Kahit nga mga kaubayan, itong mga ex-marines, no? Ito sa tingin ko lang mga kaubayan, as long as Saldico will not recant his testimony, yung video basta hindi niya baguhin yung video na yon, yung statement niya doon sa video na yon, matibay pa rin ang paniniwala ng taong bayan na nangyari yan, di ba? Mga sangkot talaga yan, mga karibin natin, yung pinangalanan ni Saldico. Kasi Saldico ang boss nila di ba? Kahit pa itong mga Marines na ito, sabi nila, silang lata, for example, hindi na yan. Babaliktad tayo for 25 million, okay? Pero si Saldico, hindi pa rin hindi pa rin bumabaliktad, di ba? Kaya tayo maniniwala sa boss nila o itong mga nandito lang sa baba. Di ba? O kahit pa nga si Saldico, bumaliktad rin, di ba? Kahit si Saldico bumaliktad, mga kaubayan, tayong mga ordinaryong Pilipino, no? Hindi na tayo maniniwala sa kahit anumang sasabihin nila. Bakit? Yun yung una nilang sinabi. Diba? Yun po yung talagang pinaka-intrada nila Diba? O kaya, wala tayong dito, wala. Kahit pa sino dyan ang mag-recant, mga kababayan, kahit sino pang bumaliktad, ganun at ganun pa rin ang paniniwala ng taong bayan. Kasi bakit? Nakikita rin naman natin Nakikita natin na walang flood control. Diba? Nakikita natin yung baha. Okay? Tapos naiisip pa natin yung trilyon na minamalita nila. So nagko-coordinate, mga kabayan, no? Nagko-coordinate yung mga nangyayari at mga sinasabi nila. So kung bumaliktad ba sila, wala pa rin maniniwala sa kanila. At utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. No. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Correct. Ayun. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila. Naku po, mga karyasi, Pero kung si ombudsman din ay sa bagay, tingnan natin, di ba? sinasabi natin. Ang mga ni The friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito. Correct, kalayo. Okay. Bakit Malayo sa naman katotohanan. gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang, Okay. parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Tsaka, mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga Baka gusto lang magpatulong, attorney, no? nakinabang dito, yung pagbaligtad ng yung apat na marine at pagbaliktad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero, doon mismo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba, na malapit na. uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating Speaker. So, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? Minipit ba mga dila nila? Tama nga, no? Nag-assume lang ako. Ako mismo, mga kaban, ay assume, no? Na si Speaker Martin Romualdez yun. But then again, wala tayong narinig na pangalan ni Martin Romualdez. So meaning, baka ibang speaker yun. Baka si Cayetano. Baka si former speaker Alan Peter Cayetano na senador ngayon, mga kabayan. Kasi parang ganun na, di ba? Yun ang malapit na kasi ino-operate na nila ngayon si Cayetano, mga karibin natin Na hindi nila masabi ang pangalan niyang
pinsan niya. Eh di matagal na po yung SONA na yan. Oho. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Correct. Tama. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at ng Nako. Ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Ngayon, Ayan, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Nako po. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya. Kasama siyang Makukulong ni babagsak. Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan eh. Yan sinasabi ng ombudsman eh. Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez. Pinag-aaral Nahihilaw ng na mabuti. naman yan. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Ganun. Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, Yeah, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plunder eh. Yan pa si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe. Parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Wala tayong masasandalan, mga kababayan, kasi kapag sumandal tayo sa kanila, bagsak ang Pilipinas, di ba? Kung lahat tayo, no? Eto kung gaya noon, di ba, na kay former President Duterte, na talagang sinusuportahan natin. Mayroon mga hindi sumusuporta, pero most of the Filipinos, no, support, no, former President Duterte. Paano kaya kung isipin nyo just imagine mga karibin natin, paano kaya kung lahat ng mga Pilipino ay sinusuportahan ang administrasyong ito? By doing corruption, no? Pangungutang, pagwawaldas, walang project, tapos masaya pa tayo. Okay, maging masaya tayo dito. Talagang siguro ko isang taon lang bagsak ang Pilipinas kung walang nagkikriticize sa gobyerno. Correct me if I'm wrong. Baka 1 week lang, 1 month lang, mga kababayan. Kung puro waldas, nakawan. Parang parang civil war ng mga korupsyon, di ba? Kanya-kanyang nakaw na lang. Civil war ng mga korupsyon. Parang, sige, nakaw dito, nakaw doon, wala nang pakialam. 1 month, bangkarote ang Pilipinas. Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Pasok. So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget Yes. briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Okay? Number 3 step is yung amendments, proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small Nakatago. committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat Yes. walang small committee, ipropropose yung amendments sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbobotohan niya ng second reading. Pagkatapos ng second reading, pagbobotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung ma-approvahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill. HGAB HGAB. for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version. Yung Senate Ito ang problema dito, sa sobrang haba, sa sobrang dami ng proseso, no, ng pagpapasa ng budget, nalulusutan pa rin tayo no? Biruin mo, mula sa presidente, sa DBM, di ba, sa NEP, ipapasa sa House of Representative. Okay? Tapos may small committee pa. Diyan sa House of Representative. Tapos, magiging GAB, ipapasa ngayon sa Senado, mga kabayan. Dito, sa Senado, may deliberation din. Di ba? Tapos, BICAM. Both Senate and House of Representative. Ang haba, mga kabayan. Tapos babalik sa presidente, pirmahan niya. Sasabihin ng presidente, I read it. No? Binasa ko yan. Binasa ko yung 4,000 plus pages na yan. Walang hiya. At the end of the day, mga kabayan, ganun pa rin. Diba? Nalulusutan pa rin, mga kabayan. Mas lumala pa.
Sa sobrang haba ng proseso, mas lumala patuloy. Oo, mas lumala patuloy mga kababayan sapagkat bawat isa ay may personal interest sa budget natin. 'Di ba? Gusto nila silang lahat mga kababayan ay makatikim kumbaga, 'di ba? Makabingwit. Hindi bingwit kasi pag bingwit ano lang yan, maliliit lang yan eh. Makalambat, ayan. General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan Lord na dumaan sa dito. BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasunduan ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng Presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Yun Okay. po. Yun So ang mahaba batas po yung na. proseso niya. Oo. So yung Haba BICAMs, eh. papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung number kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, ano una-una, GAA, BICAM? Hindi, BICAM muna. Okay, then BICAM muna. Bay ka Pag muna. nag-agree sila, yun ang magiging General So, HGAB, NEP, tapos HGAB, mga kababayan, tapos bicameral, tapos GAA kasi pipirmahan na yun ng presidente eh. Appropriations Bill. Okay. Pag napirmahan na ng Presidente, tsaka Yun pala ang siya GAA. magiging General Appropriations. Ayan mga kababayan, kaya tayo nagtatanong Bill tapos pagka napirma na General Appropriation Act. Bill, para at Yango na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after Ang gusto kasi nilang dito i-emphasize sa atin mga kababayan, sobrang haba ng proseso ng pagpapasa ng budget na ito mga kababayan. Ever since, di ba? Ganyan ang proseso. Sa sobrang haba, no, nalulusutan pa rin. Ako, anong klaseng pag-aano ito na paggawa ng budget, di ba? Paano kaya kung isa lang ang gumawa ng budget? For example lang para isa lang yung masisisi natin, di ba? Eh dito ang daming masisisi kasi tingnan nyo, marami rin mag-i-insert, di ba? Mag-a-amend kung sabi nila, hindi naman insertion yun eh, amendment naman yun, di ba? Ganun pa rin. yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan Presidente. na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan yung House Speaker at Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na sa BICAM. dahil sa BICAM. Okay. Nandun na yung mga unprogrammed appropriation. Nandun na. Doon na nila pinalobo yung budget ng House of Representatives. Kumbaga, tema minus kung mga Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Nasabi niya, ito, hindi dapat, bago niya pirmahan. Ngayon, pag mabiveto pa. napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto. Ngayon, kasi, meron kasing sinasabi sila na, katulad nito, kasi I did some research na Sige. may mga, yung NEP kasi, na hindi dokumentado, ginagamit umano ng proponent o mga maimpluwensyang opisyal para sa kanilang kapangyarihan upang hikayatin Mga mga senador opisyal yan ng DPWH. Dati yun. Yung Ngayon, dati hindi kasi, na. dati alam ko, ngayon titignan natin kung ginagawa pa o Nag-iingat na hindi. Yeah. Hindi, dati kasi, di ba, ang ginagawa ni Saldico is, yung NEP pa lang, sinisingit, okay, for example, Yeah. may contractor na lapit kay Saldico. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay. So, ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldico para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is yung NEP. So, pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. So, kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million.
Basta't okay. lumabas yun doon. Yes. So doon nagsimula yung corruption. So yung corruption, ito, ibang klaseng corruption to dahil hindi na Ibang klase yan. hindi na iniintay na ma-implement yung proyekto, hindi na iniintay na ma-bid yung proyekto, basta't lumabas yung proyekto doon sa NEP o lumabas later on sa GAA o sa HGAB, bayad ka na ng 20% ko. So kaya tinatawag yung undocumented at informal o wish list ng mga something like that. I mean, lahat naman may wish list. Ang problema kung yung wish list A, binabayaran, na binibenta. Because I see. yung wish list should be the projects na makakabuti sa ating Sa bayan. mga kababayan. Yes. Kaya siya napasok doon sa budget. Hindi pa pwedeng Nin- napasok siya sa budget dahil may bumili ng halaga at siya yung namili ng Kung proyekto. Kumbaga mga kabayan, yung mga proyekto ng ating bansa ay nininegosyo nila. Diba? Ibiruin mo yung 20%. Isipin nyo 20% ng 1 trillion. 20% ng billion. Malaki rin yan. At si kanino? For example kanino na pupunta yung 20% na yan? Diba? Eh di sa mabubuting kamay na yan Na wala naman doon sa priority plans and programs. For example, ito pasag-isaglit lang mga kabayan. For example, akong presidente. For example lang papayag kaya ako na sa 20% na yan, kayo lang ang makikinabang. Di ba? Kung ako ang speaker of the house, papayag kaya ako na susuluhin ng chairman ng appropriations ang 20% na yan. Di ba? Baka nga, yung appropriations, percentage lang din yan. Sabi natin, sige, 5% ka. Okay? For example lang mga kababayan. Kasi, sa hierarchy ng ating bureaucracy, mga kababayan, ng ating pamahalaan, okay? Hindi, yung nasa taas, mga karibin natin, hindi pwedeng wala yan. Minsan nga, napapanood pa natin, di ba, sa mga pelikula, sa mga series, alright? Na yung mga congressman ay nag-aalay pa ng regalo doon sa kanilang presidente, for example. Even not in the government, kahit hindi sa gobyerno, for example, sa malalaking kumpanya, president, down to the bottom, mga kabayan, yung iba dyan, nag-aalay pa ng regalo, di ba? This is para sa iyo to, boss. Mr. President. Para sa iyo to. Pero ang kapalit naman, kailangan akin ang proyektong ito boss. Mr. President, ako ang magmamahala dito. Kasi 50% ang akin dito. Na-imagine nyo mga karabin natin, parang ganun po ang nangyayari sa ating gobyerno. Ng gobyerno. Kasi yung priority plan, tuloy natin si Kong. alam mo, mahirap na proseso yan kung talagang susundin yung proseso, dapat dadaan muna siya sa Municipal Development Council. Correct. Tapos dadaan sa Regional Development Council. Correct. Tsaka pa lang siya mapapasok doon sa NEP. Pero yung iba nga, Correct. pag binenta, siyempre hindi na siya dumadaan Wala doon na. sa... Bininta na eh. Bahala na. Yes. Pinapalusot Kaya na lang. Kaya nag-Goose wow. Project. Grabe, diba? no? So, ganun dati. So, Okay. tingnan natin kung... Kung makakalusot pa rin yan. Or magkakaroon pa rin. Hindi, but it all starts with transparency. Yun, tama, Transparency. tama. Correct. So sana po kung magkaroon talaga ng transparency Yes, na we this hope so. time, no? Kasi Pero aasa ka ba, for example lang, sa gobyerno ito na magkakaroon ng transparency? Aasa pa ba tayo na magkakaroon ng transparency? Ilang zona na po ba ang dumaan, mga kababayan, na ganun pa rin? Diba? Ganun pa rin. Puro kasinungalingan. Transparency means you have to be honest, sa nasasakupan mo sa mga constituent mo. Pero mga kababayan, remember, from the very start ng kanyang zona hanggang sa pinakahuling zona, yung ngayon, mga kababayan, alam niyo anong napapansin ko? Puro pangako lang naman Tapos yung mga pangako pa, minsan mga imposible. Alam niyo, mali kasi Kasi bago ka mangako na naman ng bago, dapat tinatapos mo muna yung una. Kasi magko-compound yan di ba? Magpapatong-patong na yan, mga karibin natin. O yung first zona mo,
hindi mo nasunod, hindi mo na natupad, di ba? O papatong na yun sa susunod na pangako mo sa next zona. Pang-apat na zona na. Ibig sabihin, pang-apat na patong na ito, mga kababayan. Kung yung first zona nga, hanggang sa pang-apat na zona, hindi mo pa natutupad yung first zona nga pa na pangako mo Di ba? Hirap. Ilang pangako pa? Isa pang pangako, isang zona pa. Isang zona pa para tuparin ang lahat ng, ay nako. Sa last zona, it's not about pangako na Kahit nga ngayon ngayong pang-apat, dapat hindi na to pangako Dapat ang ipinapakita dito, result. Result ng mga naunang pangako. Ngayon kung hanggang pangako, hanggang sa katapusan ng termino mo, nayupak naman sa napunta yung pera natin. Di ba? Kasi bawat sinasabi mo dyan, may katumbas na pera yan. Mga kababayan, bawat proyektong sinasabi mo dyan, may katumbas na budget yan. Ngayon, kung hanggang sa katapos-tapusan ng pagsona mo na State of the Nation Address, next year, di ba? Last, pangako pa rin. Kaya dapat siguro ibalik mo yung mga pera, di ba? Ibalik mo yung pera. O kasi di ba si VP Sara pinababalik, di ba? Ng COA, pinababalik yung mga hindi yung mga tawag dito, notice na yun. Nakalimutan ko yung ito. Yung mga, hindi red notice, ano ba kayo? Hindi red notice, anyway, pinababalik di ba yung pera? So ganun din sana sa presidente, kung hindi maayos yung pagkakagamit, ibalik yung pera. Yung mga budget, ibalik nyo. Lang yan. Taong bayan na magsasakripisyo para sa inyo. Diba? Wala man lang kami. Anyway, ano po ang masasabi nyo mga kabayan? Just comment down below. Maraming salamat po.